Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos ng kagandahan, Diyos ng kabutihan, ang kanyang kaluwalhatian. Wala kang kasing ganda, O Diyos, wala kang kapantay. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Okay, just go ahead. Sige, batiin lang po natin yung bawat isa. We have people who are first time here today, no, mga... So, batiin po natin sila. Yan. Sige pa, we can start settling down. So nakalis din mga kids natin. There are vacant seats. Some of you might want to move. Okay. Sige. Good morning po. Good morning sa ating lahat. Good morning. Welcome po sa ating lahat. We have some people here from our donation outreach. So let's call it our donation church. Okay, so sina Kuya Henry kahapon, nandito si Joey tsaka si Jane for discipleship. And we have Fortune here. Sabi ko, ang pinakamaswerteng tao, Fortune eh. Fortunate. So kahapon, sa men's meeting siya. And first time niya nung couples night. Ayun, so nandun siya noon. Last time. Okay, so sino pa ba? Anyone here? First time natin this Sunday, the couple of the night, the newlywed, si Jeric and JD. Ayan. Mga bagong kasal yan, kaya sweet na sweet pa yan. Hindi ko naman ibig sabihin na hindi na sila sweet pagkatapos. Sabi ko lang, sweet na sweet sila ngayon. Kaya nga nanalo ng couple of the night eh. So, ayan. And we hope tuloy-tuloy yung pagiging sweet nila. Okay? Ayan. All right, so everybody doing well? Okay po tayo? Ayan, medyo malamig naman dito sa loob. Sa labas ay napakainit. So, kaya magbaon kayo ng tubig. Hindi, okay lang. Ayun, ako walang baon. Ako yung nagsasabi, tapos ako walang baon. Very important to hydrate kasi iba yung init. Bumabalik na uli siya. And it's summer, Summer na nga kasi. Pero iba ito sa mga summer natin ng mga nakaraang taon, So itong mga summer nito mga nakaraang from sinasabi nga El Nino is coming, So ibig sabihin hindi magkakaroon ng maraming ulan. Kaya let's prepare ourselves for this. Okay? So sige po, we have our series entitled The Road to Resurrection. Okay. So we have our series entitled The Road to Resurrection. So March is, usually nandyan yung Holy Week eh. So yung last week of March, that's the start of the whole week. Yung last Sunday of March, and then going through the first Sunday of April. Yung week na yun yung Holy Week. And we entitled this The Road to Resurrection kasi nga this will be a series about the last words of Jesus Christ on the cross. Yung huling mga salita ni Jesus. Usually, sa ibang churches, they do the 7 last words during the Holy Week. 7 de palabras. And they study yung mga sinabi ni Jesus. Sa case natin, we're doing this every week. We started last week. And ang goal natin dito is as we draw closer to the Holy Week, tingnan natin yung mga salitang sinabi ni Jesus habang nakapako siya. Doon sa krus. Sabi nga, 7 last words
while He is on the cross. No, and bakit 7 lang? Hindi siya pwedeng makipagdaldalan do kasi nakasabit siya. Pwedeng magsalita ng kung ano-ano kasi bawat salita niya may isang hinga yon. Ano? So, kasi since nakabitin siya, yung lungs niya naka-stretch, no, hindi maka-expand yon. So, kailangan hilahin niya yung sarili niya para mag-expand yung lungs niya. Pag nag-expand yun, nagkaroon ng hangin, saka siya makakapagsalita. Okay, 7 lang na words or last words yung nabanggit niya rito. And so last week we talked about forgiveness. Ano? So ito yung kauna-unahang sinabi niya habang nakapako siya sa krus. Ano? So sa atin siguro natin, mga salita natin doon. Baka yung iba nagmumura pa, ano? Sa sobrang sakit, sa sobrang ano. But this is different because Jesus is God Himself. No, He is sinless. No, He never cursed. Ang ano niya is mercy. Kaya ang unang-unang salitang lumabas sa bibig is pagpapatawad. Ano that so sige. Mapapakanta ko yung ginagawa niyo na yan So pakilagyan ng bass sound. Check yan. Ano? And as I was saying, these are not just words na basta lang sinabi, no? Kasi imaginein mo yung hirap na mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. No, hindi ka nakasabit nakapako ka. Ano? So I've tried yung chinning bar, yung baras. No, siguro mga nakadalawang seconds lang yata ako bumagsak na kaagad ako, no? So that's because yung bigat ng katawan ko hindi ko kaya, no? So pagbabaras. Yun involuntary yun, no? Hindi siya nag-volunteer na at saka hindi siya kumapit doon. Yung pako lang talaga yung hold sa kanya ron, yung humahawak sa kanya. And you can just imagine the feeling, di ba? Tapos magsasalita ka pa. Di ba? And a man who is dying would want to say the last words that he would like to say. Di ba? Yung mga huling habilin, kumbaga. Ano? So, for Jesus right there, kada hila yon, di ba? Tapos, Father, forgive them, di ba? So, siguro, inuunti-unti niya yung di ba? Although, hindi man English yung pagkakasabi, Hebrew. Father, forgive them for they do not know what they're doing. Ang haba nun. Di ba? Para masabi niya yon na habang nag-exhale siya. So, it was a very difficult situation. So, sabi nga, these are not just throwaway praises, but these are actually spoken in pain. And even despite the pain, these are words that are significant. Meron siyang meaning, meron siyang mensahe doon sa mga nakikinig noong time na yon. And yung mensahe na yon, hanggang ngayon, ay gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. So, He spoke about forgiveness. And yun yung unang-unang salita na namutawi sa Kanya, sabi nga, and that is the very words that we need to hear. Kasi bilang mga taong makasalanan, importante malaman natin na may kapatawaran sa kasalanan natin. Dahil kung walang kapatawaran sa mga kasalanan natin, ay baliwala po lahat ng ginagawa natin ngayon. Kasi pupunta lang din tayo sa impyerno, kung hindi nangyari yon. And that's why Jesus spoke about forgiveness. And you can just imagine Him setting a model for us, an example for us. Diba na pinako ka na nga minura ka na, ininsulto ka, ginulpi ka at lahat-lahat na. Ang unang salita na lumabas sa bibig mo, patawarin mo po sila, Ama. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Diba? Nandun yung understanding, Alam ni Jesus na hindi nila alam na ako talaga yung Messiah Hindi ba? Hindi naman nila alam na pinufulfill nila yung prophecy. Na isa katuparan yung prophecy tungkol sa Kanya because of that. Now, 700 years before it happened, na i-prophesy na siya ay magsasuffer. In fact, the book of Isaiah, the prophecy of Isaiah mentioned, He was bruised beyond recognition. So, ibig sabihin, nung nakapako siya rin sa krus, hindi na siya makilala. And one thing is, unang dahilan nun is yung koronang tinik. Diba? Kasi pag ikaw nasugatan ka sa ulo, malakas ang dugo niyan And part of it, yung ginulpi siya,
Tapos yun nga, yung dugo na umagos sa mukha niya. No? And matinding paghihirap. And yet, words that are so meaningful na hanggang ngayon, nangungusap pa rin sa atin. And dahil nangungusap ito, kailangan pakinggan natin, isa puso natin, no? And let it change our lives. No? Baguhin ito yung buhay natin. Kasi ang gusto ng Panginoon talaga, maisama tayo sa langit eh. No? And we need to share the message, no? Habang nakikita natin yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon, na masasabi naman natin na yung mga senyales na sinabi ni Jesus sa pagbabalik niya, nangyayari. No, nangyayari na. Papalapit tayo ng papalapit doon sa pagbalik ng Panginoon, hindi natin alam nga lang kung kailan. Di ba? Yun pa nga mahirap nun eh. Hindi mo alam kung kailan. So, may nagsabi, 2030 daw. So, 2026, so 2020. So, 4 na taon na lang kung tutuusin. Kung totoo yun. No? Ngayon, kung sinabi 2030, hindi pa rin natin alam kung anong araw, anong buwan, anong oras darating. So, wala pa rin tayong alam. Di ba? So, either whether it's 2030 or mas maaga or later than 2030, the goal is maghanda tayo. No? And that is why part of our preparation is really taking hold of the Word of God. No? Hawakan talaga natin yung salita ng Diyos. And that's the first message that God gave us from the cross. No? Simula doon sa krus, yun yung sinasabi niya sa atin. Pinatawad na tayo lahat. No? Pinatawad na tayo lahat. Hindi lang niya sinabi ito doon sa mga pumapako sa kanya. Hindi lang niya sinasabi ito doon sa mga nang insulto sa kanya or yung mga nagpapatay sa kanya. You can just imagine that, diba? The start of the whole week is the Palm Sunday. No, Palm Sunday. But it is also called the triumphal entry. No, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya tinawag siyang Palm Sunday kasi nagwagayway sila ng palaspas noong time na yon. And yung pagwagayway ng palaspas ay yung pagkilala nila kay Kristo bilang hari. No, and nakakapagtaka lang, sumisigaw sila, Hosanna to the Son of David, diba? So he's the king and all, ganyan, no, inaasahan nila. Isang linggo lang, parang isang linggo pag-ibig nga eh. Di ba nagsimula ng linggo, no? Pagdating ng Lunes, ano nangyari ng Lunes? Hindi naman crucify him kaagad. Pagdating pa lang ng Biyernes, di ba nung linggo, ang ano nila ay welcome, di ba? Hosanna to the highest, no? To the Son of David, to the King of Kings, or to the King. Hosanna to the King. Kasi hindi nila alam na King of Kings siya eh. Alam nilang nila, hari siya. And yet, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, huling hapunan. Thursday night is huling hapunan, the Last Supper. And then after nung huling hapunan, nanalangin, and then inaresto. Biyernes ng madaling araw, trial. Saka nakakita ng gano'n, no? Hinuli ngayon, dire-diretso trial, tapos sentensya kaagad. No? So pagdating ng alas 9, nakapako na siya. So ganun kabilis yung mga pangyayari. And nung Biyernes na umaga na yon, yung mga sumisigaw ng Hosanna to the highest, Hosanna to the King, sila ngayon yung sumisigaw na ipako. Crucify Him. Crucify Him. But the thing is, nagsimula nun yung mga religious leaders. No, yung mga religious leaders. So sabi gano'n, yung mga Pharisees, sabi nila gano'n, hindi namin siya kailangan. No, mas ginusto pa nila yung criminal na guilty. Si Barabbas. And ano nangyari? Si Barabbas nagulat eh. Kasi ina-expect niya, oras na. Di ba? Pag sabing oras na, ipapako na siya. Pero imbis na ang narinig niya oras na, ang narinig niya ay laya ka na. Di ba? Malaya ka na. That's also another message for us. Because Barabbas represents each one of us. Lahat tayo. Kasi lahat tayo guilty eh. No, si Barabbas ay guilty rin. Kaya nung time na yun, ina-expect niya, inaasahan niya, siya na yung dadalhin doon sa pakuan. Pero ang narinig niya is, malaya ka na. And somebody took your place. Merong kumuha ng pwesto mo. Doon sa, yung krus na naka-reserve sa'yo, napunta sa iba. Yan yung reservation na talagang gustong-gusto mong ipamigay, di ba? Di ba? Naka-reserve sa'yo itong krus na to eh. Kaso meron ng pinagbigyan na iba.
Di ba? So, yun yung gustong-gusto mo. Sige, sige, sa kanya na yan, di ba? Pero kung naka-reserve na upuan, makikipag-away ka, di ba? Reserve seat ko yan akin yan Di ba? Pero yung cross talagang, sige na, let him have it, di ba? But for sure, nagtataka siya, ano nangyari? Bakit biglang napawalan sala siya? And the thing is, that is a message for us also. Today, that we have been justified. No? Nagkasala tayo, pero we were justified because of what Jesus did. No, kaya yung buong mga pangyayari na yon, it tells a message to us right now. No, na yun yung mensahe, pinatawad tayo, napawalang sala tayo, pinalaya tayo. And today, may pag-uusapan tayo. This word. Yan. Grace. Diba? On the cross, you will find grace. On the cross, we found forgiveness. Now we find grace. Kagaya nung kinakanta natin kanina, di ba? I see grace. Di ba? Hindi si Grace na kapatid ko or yung kakilala niyong Grace. Yung Grace na sinasabi rito ay yung kagandahang loob ng Diyos. No, sa ibang version, yung Pinoy version, ang rendering niya ron ay sobrang kabaitan ng Diyos. That is grace. Kasi sabi nga, dalawa yan tatlo. Justice, mercy, and grace. Tayo, mahilig tayo sa hustisya. Di ba? Sigaw namin, hustisya. O sige, sabihin mo kay Lord yan, pag binigyan ka ng hustisya, impyerno ka. Yeah? Mahilig tayo sa gano'n, di ba? Hindi makatarungan. Kailangan ng hustisya. Pag sinabi mo sa Lord na kailangan mo ng hustisya, ang sabihin sa'yo ng Lord, ay sige, pumunta ka sa impyerno. The thing is, pag pinairal ng Diyos ang kanyang hustisya, lahat tayo pupunta sa impyerno. Why? Because all of us are guilty. No, ang umiral sa Diyos ay yung kanyang awa, the mercy, no? Hindi niya binigay kung ano yung deserve natin. We deserve hell. Ayan pa, isang bagay pa yung gustong-gusto natin yan Kung ano yung deserve natin. Di ba? Deserving ako di ba? Sabi ng Lord, ang deserve mo, impyerno So, gusto mo yan. Di ba? That's why kung hindi umiral yung awa ng Diyos, sa impyerno tayo mapupunta. We will not receive mercy. Diba? Yung awa. So, yung awa ng Diyos, ang ginawa niya, hindi niya binigay sa atin yung dapat na para sa atin. Kasi dapat para sa atin is kamatayan, impyerno. So, dahil sa awa niya, hindi niya binigay. No? Now, this one, yung grace, binigay niya sa atin yung hindi naman natin ma-deserve. Hindi ka karapat-dapat, pero ibinigay pa rin sa'yo. Diba? So, yun yung pag-uusapan natin yan. That's why we call our church His Grace. Kasi sige, tingnan mo muna yung mga katabi mo. Tingnan mo yung mga nasa paligid mo. Yan. Tingnan mo maigi yan. Gwapo ba? Maganda? Kahit gwapo at maganda yan, hindi pa rin deserving yan. Okay? Hindi na kukuha sa kagwapuhan yung pagpasok sa langit. Buti na lang. Kasi babagsak tayo dyan. Hindi na kukuha sa galing. It is by the grace of God. Lahat tayo nabubuhay sa grace ng Diyos. Nabubuhay tayo sa awa ng Diyos. Nabubuhay tayo doon sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Di ba? Sabi nga na parang isang nagda-drive tapos nahuli ng pulis, guilty. Di ba? No left turn, but nag-left turn ka. Di ba? So, kaya kami ni Tatay Delphin noon. Sumunod kami doon sa nasa unahan namin. Kumaliwa. Kumaliwa din kami. Sabi ko, nahuli siya. Tawa-tawa pa ako kasi sabi ko, dahil nahuli na siya, yung paglampas ko, sigurado wala nang huhuli sa akin. May nakatago pa pala doon. So, huli din ako. So, si Tatay Delphin, bumubunot na Bumubunot Huwag kang bumunot. Kasi parang, alas 3 ng hapon, oras ng merienda. I'm not implying. Hindi ko ini-imply. Ang alam ko kasi may cross dun sa sa daan, di ba? Pag may cross, pwede kang kumaliwa, di ba? So, sabi, wala daw. Tapos may nakalagay daw na no left turn. Sabi ko, hindi ko rin nakita nakataas pala, hindi ko makita gano'n. Kaya, guilty talaga, guilty. Tapos sasabihin pa, ako, layo nyo pala, Bulacan pa kayo. Babalikan nyo yung inyong lisensya kasi tutubusin nyo to sa City Hall. Ganito, ganyan. Mga traffic enforcer kasi.
No, tutubusin nyo sa City Hall. Babalikan nyo pa ba ito? Ito, ganyan. Nagkaano na eh. Medyo may paramdam. Mga multo. No, nagpaparamdam eh. Tapos maya-maya sabi nga naman, bumalik. Ang tagal, hindi niya maisulat yung ano ko. Bumalik. Sir, pakibasa nga yung nakasulat sa ano mo, hindi ko mabasa. Sabi ko, hindi ko rin mabasa eh. Teka muna, kinunan ko ng picture, tapos pinakita ko yung ano. Sabi ko, ba't nagpapatagal kaya ito? No? And si Tatay Delpin, kating-kati na talaga sa pagbunot eh. Bubunot talaga eh. Pero sabi ko, ayaan nyo na po, mamamasyal ulit tayo sa Manila na para kunin. So, bumalik ako para kunin. No, now, imagine, kung sinabi nung traffic enforcer, ang layo nyo pa pala. Eh, sige, okay na. Ano na lang, pagbibigyan na namin kayo. Mercy yon, mercy. Kung pinairal niya yung justice, babalikan ko, umiral yung justice. Kasi sabi ko, babayaran ko po at babalikan ko. Tutubusin namin. Mamamasyal uli kami dito sa Manila. And, ayun. Kung sinabi noon na, sige na po, okay na po. Wag nyo nang, ito na yung lisensya nyo. Hindi na namin kayo titikitan, hindi nyo natutubusin. Sige, alis na po kayo. Ingat kayo sa biyahe. So, awa yon, pinatawad ka. Ngayon, yung grace ganito. Sir, ang layo pala ng biyahe nyo. Eto po, panggasolina. Teka muna, guilty nga ako ng left turn. Ngayon, may panggasolina pa. Tsaka sir, medyo marumi na yung kotse mo. Eto, pang car wash. Kahit na-insulto ko doon, tatanggapin ko yon, pang car wash. Tapos maya-maya biglang sinabi niya, habang nagpapakarwas po kayo, magmerienda kayo. Ito po, dagdag po ninyo to. Parang lahat ng nakuha nila binigay sa akin. No? Hindi. Hindi pala. Galing sa, sa bulsa nila galing yun, sa kita nila. No? Binless ka. Di ba? Ikaw ay, guilty ka. Tapos, ang binigay sa'yo, blessing. That's grace. Kagandahang loob yun. No? Hindi basta-basta binibigay yon. And the thing is, yun yung pinag-uusapan natin ngayon. So, as we look at each one today, kahit gaano kakagwapo, kahit gaano kakaganda, kahit gaano kakagaling, hindi yan na magdadala sa iyo sa langit. It is the grace of God. Ang awa ng Diyos at yung kanyang kagandahang loob. Sige po, let's close in a word of prayer. Hindi pa pala. Tayo po tayo lahat. Let's look at our scripture today. Luke chapter 23, 39 to 43. So one of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And he said to him, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Let me read the Tagalog version also. Luke 23, 39 to 43, ang salita ng Diyos version. So ininsulto rin ni Jesus, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami." Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa natin na nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama." Pagkatapos ay sinabi niya, "Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo." Sumagot si Jesus, "Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso." Yeah, let's just bow down our heads and let's thank the Lord for His word. Father, we honor you here in this place right now. We thank you that because of your grace, we can stand before your presence, Lord God. Because of what the Lord Jesus Christ has done, the access towards your presence has been opened. And we thank you for receiving us, Lord. Thank you for accepting us. Thank you for calling us your children. And even giving us that right to call you our Father.
We honor you here, Lord, and we pray indeed that you will speak to every one of us. We claim your grace, Lord, that will lead us and enable us, Lord, to do your will. And indeed, Lord, we give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. The road to resurrection, grace. So the second word he uttered on the cross. No, yung pangalawang salita na sinabi ni Kristo ay, ngayong araw na to, kasama ka sa akin sa paraiso. Hindi naman yun ang sinasabi ni Lord sa atin ngayon. Ngayong araw na to, kasama ko kayo sa paraiso. Ibig sabihin, hindi. Ang sinasabi lang nito ay meron grace, merong kagandahang loob na ibinibigay ang Diyos sa atin. So makita natin yung kriminal na meron siyang sinabi kay Kristo, and yet, kung tutusin, guilty nga siya, di ba? Guilty. And again, kung pinairal ni Kristo yung kanyang hustisya, ay, nako. Or okay, di ba? Minsan sinasabi ng iba, ang baptism daw requirement sa salvation. Na may mga nagsasabi ng ganon, para ikaw ay maligtas, kailangan magpabautismo ka. Paano yung mama na yon? Kakikilala lang niya kay Kristo. No? Ano kaya kung sinabi ni Kristo sa kanya, ay sayang naman, hindi ka pa baptize. Sana nagpabaptize ka muna. Pagisa nga ng tubig to, para mabaptize, Wisikan nyo na lang para, shortcut. Hindi, So it's not, walang ibang requirement di ba? Humiling lang yung tao and yung sagot ni Jesus, instant. Nandun ka agad. And so, as we look at this, chapter 23 of Luke is the final day of Jesus Christ. Yung trials, yung crucifixion, and also the words that He spoke. Although hindi lahat yung 7 nandito sa Luke chapter 23. Kaya yung ibang words, titingnan natin sa book of John, and the other books. So, these are key events na makita natin. And while He was hanging on that cross, paano natin masabi na mayroong grace doon? And as we look at that story, may progression siya Nagkaroon ng progression. Di ba? And kaya sabi ko nga kanina, on the cross, pag tumingin tayo sa krus, kaya may krus tayo dito hindi po natin, wala tayong ginagawa dito or kung hindi tayo yumuyuko dito. This is a reminder for us that there is forgiveness. On that cross, somebody died para tayo ay mapatawad. At dyan sa krus na yan, ngayon itong pinag-uusapan natin. Umagos yung kagandahang loob ng Diyos. The grace of God overflowed. And as we look at this story, I pray that every one of us, lahat tayo, ay magkaroon tayo ng realization, kung ano yung mensaheng gustong ipaabot sa atin dito. Okay? So first of all, makita natin, the cross is actually a symbol of cruelty, torture, and humiliation. Sa panahon natin ngayon, yung cross ay nasa jewelries, Yung iba nilalagay sa tenga. Di ba? Pero pag ginawa mo yan noong unang panahon, sasabihin ng mga tao, baliw ka. Why? It's because the cross is a sign of, a symbol, not only of death, kundi isang napakasakit, isang nakakahiyang kamatayan. So, kaya nga sabi nga, kung sino man yung ipinapako sa krus, that man is cursed. Why is that? Kasi talagang siya parurusahan ng husto. Ito ay binibigay dun sa mga taong nagre-rebelde sa gobyerno. And Jesus did not even rebel against the government. Si Poncio Pilato nga, sabi niya, wala akong makitang kasalanan dito sa tao na to. That's why pinagulpi niya, pinahagupit niya. Ayan na, pinagulpi ko na lahat. And yet the people are not satisfied. Diba? Pako yan, ipako sa krus. Diba? And they were saying, walang ibang Panginoon sa amin kundi si Caesar. At kung hindi mo papapatayan, hindi ka kaibigan ni Caesar. Pinressure si Pontius Pilate until he gave way. Bumigay siya. And sabi niya, sige, pako niyo yung inyong hari. Wala kaming ibang hari kundi si Caesar. You see, people rejected Jesus Christ. And the cross is also a symbol of rejection. Diba? Yung mga taong ni-reject na ay doon nilalagay.
No, hindi, wala nang, kumbaga, wala nang karapatang mabuhay. So, doon. Ano? Kaya, sabi sa verses 35, ano? So, verse 35 to 39, sabi niya, and the people, and the people stood by, watching. Tingnan nyo, ha? But the rulers scoffed at him, saying, he saved others. Let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one. And then the soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine, and saying, if you are the king of the Jews, save yourself. Now there was also an inscription over him, this is the king of the Jews. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, are you not the Christ? Save yourself and us. Di ba parang minsan may kakarinig ka ng mga statements na, di ba magaling ka? May mga ganon, di ba? Okay, di ikaw na. Yan, yung mga ano natin ngayon, di ba? Mga statement natin ngayon. Parang sa time ni Jesus, parang ganon din yun eh. Di ba? Di ba ikaw yung ano, di ba ikaw ang tagapagligtas? O di, ligtas mo yung sarili mo ngayon. Di ba? Tapos may mga nagsabi pa na ang dami niyang niligtas, pero siya hindi niya kayang magligtas. Di ba? Hindi niya kayang iligtas yung sarili niya. Di ba? Nagpagaling siya ng mga may sakit, nangaral siya and all. In fact, bumuhay pa nga ng patay. Tapos siya ngayon yung nakapako doon. Di ba? Mahilig tayo sa ganun din, di ba? So, siya nagsabi na ano, parang sa halimbawa, may activity tayo. Siya nag-invite, tapos siya mismo wala. Wala po akong pinapatamaan. Example lang po yun, ano? Although napag-usapan kagabi yan ng men's meeting. Ano? Siya yung nag-invite, bakit siya wala? Parang ganun din ito. Siya tong nagpapagaling, bakit hindi niya kayang ano, pagalingin yung sarili niya? Bakit gulagulanit yung katawan niya? No, literally, gulagulanit yung katawan niya dahil doon sa hagupit. Ano? So, hindi lang kasi ito latay-latay lang. No, nauna na yung latay kasi pinalo-palo siya ng stick para lumambot yung balat niya. And ang masakit no, nung yung hagupit na, yung latigo na may ano no, may talim na kumakapit, sipin mo yun, no, namamaga yung balat mo. Tapos malambot. Tapos biglang kakapitan nung may sound effects pa no? Tapos kasama yung balat. So that's why sa dami ng hagupit na yon, sinabi na his body was torn. No, his body was shredded. Alam niyo shredded, yung shredding machine, pag nilagay mo yung papel na ganon, nagiging ano siya, punit-punit. Strips na lang, di ba? So ganon yon, strips ng mga balat at laman. Ano, and paano ka pa makakapagsalita noon, di ba? That was very hard. Kaya sa cross, sobrang paghihirap ang meron doon. And that's why if you wear the cross during that time, naloloko ka na. Why? Ba't ka magsusuot ng isang bagay? Parang sa panahon ngayon, di ba? Lethal injection tayo, di ba? O nung panahon ng silya electrica. Di, parang ganun yun. Para ka nagsuot ng silya electrica sa, ano mo, sa pendant mo. Na or ginawa mong hikaw. Di ba? Silya electrica. Why? Kasi the cross is a sign of death. Kamatayan. Di ba? Sa inyo, pag nakakita kayo ng kabaong, na-excite kayo. Natutuwa kayo pag nakakita kayo ng kabaong. Wala naman, di ba? You cringe, di ba? Nag-cringe ka eh. Parang nasusuffocate ka pa nga kasi feeling mo, ano kayo feeling na nasa loob? Wala. Kasi wala ka ng pakiramdam eh. Di ba? Unless nilibing ka ng buhay. Ano? Hindi natin gusto makita yon eh. Diba? And the cross is not a very beautiful picture. Naging magandang picture na lang siya ngayon. It's because of what happened on that cross. Although it was humiliating, although it was... Grabe talaga yun, no? Yung mga nagsabi nga na gusto kasi natin panoorin yung Passion of the Christ. Diba, may mga nagsasabi, wag natin panoorin kasi hindi namin kaya yung ganong klaseng violence, no? Sabi ko, wala pa yan. Hindi pa yan yung totoong nangyari. Medyo mild pa yung pinakita sa Passion of the Christ. Yung totoong nangyari talaga, ay talagang hindi mo kakayanin yon. Now, why? Kasi nabalatan nga eh. Lumabas na nga yung ribs ni Jesus eh.
In fact, aninag na nga yung baga niya sa likod dahil doon sa dami ng hagupit sa kanya eh. No? And that's why, tapos ipapako ka, nakasandal yung likod mo doon sa cross na hindi naman kinatam, hindi naman niliha yon. Di ba? Rough wood yon. So, para makahinga ka, hihilahin mo yung sarili mo, nakapako ka, tapos kakayod mo yung likod mo ron para sa isang hinga, ay hindi madali yon. Sino gusto sumubok? Sa totoo lang, doon pa lang sa hagupit kay Kristo, dapat mamatay na siya ron. Na maraming dugo yung nawala sa kanya ron eh. And imagine mo, gula-gulanit yung katawan mo, tapos bibigyan ka pa ng cross para buhatin mo. Di ba? Tapos may nakatusok pang tinik sa ulo mo. At according to studies, isa doon sa tinik na yun, lumabas doon sa talukap niya. At saka ganito kakapal yun, kahaba. Ano? So, hindi siya maliliit na tinik. So, mahabang tinik yon. At tuwid yun, ano? Hindi yung, parang mga karayom siya. No? So, imagine mo, lahat masakit. Di ba, lahat masakit. I don't know, no? Kung paano gagawin mo sa pagkakataon na yun. Hindi ka makahiga, hindi ka makaupo. Lahat masakit sa iyo. Tapos papatungan ka pa ng krus. Hindi mo kaya yon. And that's why the cross is not really that beautiful. And just imagine, habang nakapako ka pa, iniinsulto ka pa. Diba? So, tinutuya ka. And on the cross, okay, let me read the Tagalog version. Sabi niya, habang nakatayo ang mga tao roon at nanunood, imagine mo, kayang-kaya nilang panoorin, ano? Ininsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Para bang, buti nga sa'yo. Diba? And yet, ano bang ginawa ng tao na masama? Diba? Ang deserving ng ganong klase ng kamatayan, yung talagang nagrebelde sa pamahalaan. Si Barabbas dapat yun. Siya talaga yung perfect na candidate para dun. Kasi si Barabbas, kasali siya sa pag-aalsa at nakapatay pa siya dun sa uprising na yon. So, a murderer, no? I mean, planong pumatay talaga dahil nagre-rebelde. Gustong patayin yung mga Roman soldiers eh. So guilty siya kung tutuusin. Siya dapat yun nandun. And ano nangyari? Nakapako na, iniinsulto pa. Nakakarinig ka pa ng mga salita na kagaya nito. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga talaga ang Kristong pinili ng Diyos. Diba? Madali lang magsabi sa mga tao ng ganun eh. Especially nowadays, with the social media right now, ay grabe, Pagka makita mo yung mga sinasabi ng mga tao, pagka merong binabash, diba? Hindi naman kilala, wala namang kaalam-alam sa storya na nakikibash. No? Nakikisabi ng kung ano-ano. Kaya walang pinag-iba yung panahon natin sa panahon nito. Okay? Kaya nga malamang yung iba doon nakikisigaw ng crucify, hindi naman nila alam kung ano nangyayari. Okay, just imagine, di ba, nakikisigaw din sila na Hosanna to the King, Hosanna to the Son of David, Hosanna in the highest. Tapos pagdating ng Biyernes, ipako sa krus, ipako sa krus. You can just think about, ano kaya tumatakbo sa isip nitong mga tao na to? No? And it's not different from our time today. Hindi siya nagkakaiba. Pareho siya sa panahon natin ngayon. Ang pinagkaiba lang, high-tech tayo. No, shout out naman tayo dyan, so, may technology para gawin mo itong mga bagay na to. No, so, ininsulto rin siya ng mga sundalo at binigyan pa ng maasim na alak. Yung maasim na alak, mas mabilis manunuyo ang lalamunan niya. No, so, sabi nga ni Jesus, di ba, ako'y nauuhaw. Or even before that, binibigyan na siya ng yung alak. And think about it. Hindi ka na nga makahinga. Tapos bibigyan ka pa ng pampatuyo ng lalamunan mo. Yeah? So, at sinabi pa nila sa kanya, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ligtas mo ang iyong sarili. So, yun pa rin, no? May karatula na sa ulunan ni Jesus at ganito nakasulat, ito ang hari ng mga Hudyo. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. So again, the cross would mean different things for us. Pero sa isang mananampalataya, alam mo na kung anong cross para sa iyo.
The cross is, for you, is a source of grace. A source of God's grace. No? So, hindi naman karapat dapat na mamatay ang Diyos para sa'yo. Pero ginawa pa rin niya na mamatay para sa'yo. Ano? So, those criminals, imagine that, ano? Sabi nga, ang tigas ng puso. Di ba? Ang tigas ng puso. Naparusahan at lahat, galit pa rin. Di ba? Galit pa rin. Kaya nga may mga tao pupunta sa impyerno na hindi talaga magre-repent eh. Unrepentant. Ano? Why? Kasi sa panahon nga ngayon, may mga maririnig ka pa eh, Jesus died for you. Ang sagot ng estudyante, I did not ask Him to die for me. Hindi ko naman sinabi mamatay siya para sa akin ah. Di ba? Napaka-yabang, napakatapang pa no? To say this kind of things. In other words, ganun nakatigas yung puso. You can just imagine, Jesus might be saying, ginawa ko to para sa inyo. And yet people still reject His word. No? So he was mocked. And sabi nga, yung daw nakapako na yon, traditionally may pangalan. Alam niyo kung anong pangalan nila? Hindi si Judas. Nauna nang namatay si Judas eh. Kabarkada ni Judas. Tsaka ni Barabas. Si Hestas. Now, traditionally, yung pangalan ng isa ay Gestas. Okay? Tapos yung isa si Dismas. So, sa ano natin, sa word natin, sa language natin, Hestas at Dimas. Diba? Si Dimas yung di masyadong masama. Diba? Di masyadong masama. So, para matandaan natin. So, hindi masyadong masama si Dimas. Si Hestas, siya yung nang insulto kay Jesus, ano? So, traditional names ito. No? So, there is a book in the Apocrypha na yun pinangalanan ito. So, kasi dun sa Bible natin ngayon na walang Apocrypha, hindi mo makikita yung pangalan na yun. Nung naging Christian ako, I first started reading the Bible, hinanap ko yung mga pangalan na yun. So, wala sila doon. Now, these are traditional names. Hindi kasi talaga sila pinangalanan. Pero alam ng Diyos kung ano talaga yung pangalan nito. No? So, tradition lang yon si Hestas tsaka si Dimas. At hindi po sila kabarkada ni Barabas tsaka ni Judas. Okay? Kasi, di ba, Judas, Barabas, Hestas. Anong kinalaman ng tatlong yun? Magkakaiba yun. Di ba, si Judas yung nagkanulo. Si Barabas yung pinalaya. Si Hestas yung nakapako. Di ba? Tapos parang magkakabarkada pa sila ng huli, no? So, sabi rito, despite all the agony, no, yung paghihirap, yung sakit na nakita nila ron, matigas pa rin yung puso. Di ba? Matigas pa rin yung puso. And it's just like they treated Jesus as if He was a criminal. And sabi nga, it is pride that keeps the person from changing. But there's something that happened here sa number 2, nagkaroon sa progression niya, from mockery to repentance. Actually, to a change of heart yan. So, nadoble yung repentance. From mockery to a change of heart, which is repentance. Pagbabago sa puso. Kaya sabi dito sa verse 40 to 42, but the other rebuked him, saying, do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, nandun yung word na justly, for we are receiving the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. So sinaway siya ng isang pangkriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lamang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin ninyo ako kapag naghahari na kayo. Doon sa Book of Mark and Book of Matthew, sinabi doon, both criminals were insulting Jesus. Yung dalawang criminal na yon, sila yung nangiinsulto kay Jesus. So, ibig sabihin, pati si Hestas, kung Hestas nga yung pangalan niya, nakikiinsulto rin siya kay Jesus. Sabi doon. But, pagdating sa Luke,
Yung isa lang yung naghamak kay Jesus. Isa lang yung nang-insulto kay Jesus. So whether dalawa or isa, the fact remains, ininsulto si Jesus ng kriminal. But then, somebody had a change of heart. Si Dimas, kaya nga di masyadong masama, di ba? So, he had a change of heart. Why is that? Probably, habang nakapako sila, inoobserbahan niya si Jesus. Probably, he was thinking, anong klaseng tao to? Yung itsura niya, gulag-gulanit na. Iniinsulto pa siya. And yet, kaya niyang sabihin, Ama, patawarin mo sila. Di ba? I'm sure narinig niya yun eh. Narinig niya yun. Hindi yun sinabi ni Jesus ng pabulong. Because in order for him to say that, kailangan niyang ilabas talaga yung hangin na hininga niya eh. No, in-inhale niya yun eh. And para lumabas yung boses niya, kailangan niyang isigaw yun. And probably that criminal, sabi niya, ibang klase itong taong to. Ginawa na ng masama. Siya pa ngayon yung nananalangin para doon sa mga gumawa ng masama sa kanya. These guys started to think, hindi ordinaryong tao itong nakapako na to. And to think of it, wala talagang malinaw na kaso para sa kanya. Wala siyang kasalanan. And that changed his heart. And that should change our hearts as well. Today. Diba? Kung mag-iisip lang sana tayo, no? And that's why, kaya gusto ko panoorin yung Passion of the Christ, eh. You know why? Kasi, ma-remind man lang ba tayo, diba, kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Mahirap siyang panoorin, kasi naalala ko, pinanood ko yun sa sinehan, meron pa mga may dalang popcorn, eh. No? May dala pa sila mga chichirya nung panonoorin yun. Hindi nila nakain yung popcorn nila. No? At yung buong sinihan, tahimik talaga siya. Ano, and I'm sure everybody was thinking at that time. Ano, when you see the blood, di ba? Hindi maganda. Sino rito takot sa dugo? Malamang hindi ka sasama sa aming manood. Kasi may dugo doon eh. Di ba? Makita mo talaga yung dugo na kumalat doon sa kung saan siya pinarusahan. Ano? And this guy, sabi niya siguro, ibang klase itong tao na to. And since he forgives sins, possible siya talaga yung Diyos. Siya talaga yung tagapagligtas. He recognized Jesus. Now, he had a correct view of who Jesus is, and he had a correct view of who he is. Diba? Kaya nga pag ikaw na-encounter mo ang Panginoon, malalaman mo kung sino ang Diyos at makikilala mo rin kung sino ka. Diba? Because when you see God, naha-highlight yung kanyang holiness at naha-highlight din naman yung pagiging makasalanan mo. Di ba? Kaya nga, yung mga Kristiyano, di ba, sa gitna ng mga hindi nananampalataya, yung mga Kristiyano ayaw ng compromise. Di ba? Ayaw ng mga green jokes. Di ba? And tuloy itong mga tao na nagpa-practice nung ganon, feeling nila, napapahiya naman tayo dito, napakabanal naman ito. Yeah? Why? Kasi nakikita yung karakter mo na ikaw ay hindi gumagawa ng mga ganong klaseng bagay. Tapos sila gawa ng ganong klaseng bagay. Proud na proud pa sila. And yet, they would discover, hindi pala ka-proud John. Kasi napapaya ka ngayon doon sa buhay nitong Kristiyano na to. I remember when I was working, may mga office mate ako na, alam mo yun, ayaw nila akong palapitin. Huwag ka nalapit dito, may pinapanood kami. Ano ba pinapanood nyo? Gusto ko rin manood. Ay, hindi pwede sa'yo to, bawal sa'yo to. Ay, bakit bawal sa akin? Sa inyo pwede. Ay, hindi maganda ito. So, hindi mo pinapanood to. Eh, patingin. Ay, hindi ka nga pwede rito. Di ba? So, kasi nanonood sila ng Bold movie doon sa computer. Okay, sabi nila, I'm sure hindi mo gusto to, kaya huwag ka nang lumapit. I mean, sila pa yung nagsasabi na huwag kang lumapit, ano? Because they recognize na yung conviction mo. Alam nila yung conviction mo. And I'm sure this guy here, itong nakapako na to, nakita nila, hindi basta-basta itong taong to. Wala siyang kasalanan. And doon na-highlight tayo yung may kasalanan. At siya, pinako, mas malala pa yung ginawa sa kanya, pero wala siyang kasalanan. Now, from mockery to a change of heart.
And for us today, kailangan po natin yun eh. A change of heart. It's called repentance. Na pag sinabing repentance, nagbago yung iyong puso. Nagbago yung direction mo. Nagbago yung kaisipan mo. So tinatalikuran mo na yung mga dati mong gawain. Yeah? And this guy, sabi niya, ito talaga yung tagapagligtas. Why? Because he will not do that. I mean, sinong tao ang papayag na gagawin sa kanya yon? Papayag siya na pagbayaran yung isang bagay na hindi naman siya may kagagawaan. Di ba? Kagaya nga lang lagi kong tinatanong dito, sino rito sa inyo, willing kayong magbayad ng utang ng iba? Dapat nagyukuan kayo. Nagsiyuko. Ay, merong isa doon. Ay, hindi. Ginayos lang niya yung manggas niya. Hindi siya. Willing siya. Mabait. Yan. Kaya wag niyong uutangan. Hindi. But I'm trying to say is, walang tao sa matinong hindi ko po sinasabing hindi matino isip niyo, ha? Pero sa totoo lang, bibihira. Bibihira ka makakita ng taong ganon. Diba? Kaya nga dati, di ba, pagka nangungutang may guarantor. Naalala ko may nag-abroad, tapos kinuha niya akong guarantor. Pirma-pirma naman ako. Pero nakabayad. Okay, nakabayad. No? Pero yun eh. Pag ikaw ang guarantor kasi, hindi nakabayad yung nangutang, ikaw ang sisingilin. Diba? Sasabihin mo ngayon, ay, ano to? Unfair. Diba? Tinulungan ko lang naman siya eh. Pero nakasulat kasi ron, guarantor. Diba? Ay, ito may guarantor ba kayo pagka, sa financing? Depende kung gwapo or, hindi. Depende sa kakayanan. So, kasi, isipin mo, walang taong ganun eh. Di ba sasabihin mo, napaka-unfair naman nun, tinulungan ko siya ng utang, wala naman ako natanggap doon sa inutang niya, tapos ngayon ako magbabayad ng inutang niya. Di ba? Pakiabot na nga lang, sorry. Maghihimutok ang iyong damdamin, no? Magwawala ka pagka ganon, di ba? Hindi naman ako nag-benefit diyan eh. Bakit ako ang magbabayad? And yet, Jesus willingly paid the full price for our sins. Isang utang na hindi natin kayang bayaran. Pagdating ng panahon, tayo ay mag-accounting, magtutuos sa harap ng Diyos. And sa totoo lang, kung hindi ka nagkaroon ng relasyon kay Kristo, kung hindi ka nanampalataya sa Kanya, pagbabayaran mo yung utang na yon. At ang terms nung utang, di ba, may terms ang utang, di ba? Merong 3 years, depende kung gaano katagal mo siya kayang bayaran. Naku, grabe ang terms. Eternity. Walang katapusang pagbabayad. Di ba? Dito pa nga lang sa lupa, nagrereklamo na tayo. Kailan ba matatapos tong utang na to? Parang bayad ako ng bayad, hindi nababawasan. Kasi tumutubo eh. Mas mabilis yung tubo kaysa doon sa bayad mo eh. Di ba? So parang hindi natatapos. Sabi nga kagabi, paano raw tayo makakalaya sa utang? Ang sagot tumakbo daw. Hindi, narinig lang din niya. Wala dito yung sumagot nun. Takbuhan daw para makalaya sa utang. Hindi ka makakalaya. Sa kasalanan natin, kahit anong takbo mo, lagot ka kung ikaw yung nagsumagot nun. Hindi siya. Ako na mismo magsasabi, hindi siya. Mamaya pag-usapan. Hindi. Hindi mo matatakbuhan yung utang na ito. I tell you, makalusot ka man dito, even if you pull off a foolproof, perfect crime na walang nakaalam, hindi ka nahuli, walang kahit anong pruweba na ikaw yung gumawa ng krimen. Pero I tell you, hindi mo matatakbuhan. Because the time will come, you will stand in front of the ultimate judge. The ultimate judge. Siya yung magkahatol sa lahat ng tao. And alam niya lahat ng ginawa natin. So wala tayong maililihim, hindi mo maikakaila.
Pagdating doon, wala kang maituturo. Diba? Dito sa lupa, ang dami mo pwedeng ituro. Yung presidente kasi, yung ano kasi, diba? Yung boss ko kasi, yung trabaho ko kasi, yung magulang ko kasi. Diba? Pwede mo ituro lahat yon sa mga pangyayari sa buhay mo. Pero pagdating sa harapan ng Diyos, pati pastor tinuturo no? Pastor kasi Diba? Pagdating sa harap ng Diyos, wala ka nang maituturo. Kasi ikaw na lang ang nandun. At saka ang Diyos. And ipagsusulit natin lahat yung ginawa natin dito. No? How did you live your life? Diba? Kaya nga, lagi natin sinasabi, diba? Hindi naman tayo nagko-condemn dito or nagja-judge, ano? Pero minsan, diba, sinasabi natin sa mga tao, linggo lang naman yan. Diba, bigyan mo na ng oras. Diba? Or okay, Bible study, isang araw lang naman yan sa isang linggo. Diba? Pastor, lagi na kami nasa church, araw-araw na. Hindi naman buong araw Diba? Kahit araw-arawin natin to, hindi naman siya buong araw. Oras lang. Diba? That's why if we have the Bible study, isang oras na Bible study, tapos 2 oras na kainan at kwentuhan. Kaya 3 oras yon. Yun lang naman ang nakatagal doon sa Bible study, yung kwentuhan tsaka kainan. Yung lesson, 1 oras lang. Maximum na yon. Diba? So, kung tumagal ng 3 oras, ang tagal mo kasi makipagkwentuhan Enjoy na enjoy ka rin sa pagkain. Ayaw mo pang umalis, 10:00 na. Pero oras lang yon. Diba? Night of worship, ganun din. Diba? So, we're not judging people here. No? I know may mga kanya-kanya tayong gawain. Pero, if you really love the Lord, kung talagang ikaw ay repentant ka at ikaw talagang ganun na lang din yung pagpapahalaga mo sa Lord, I'm sure we'll make time. I'm sure you'll make time. Ito nga mga to, galing pa ng donasyon. Sila pa yung kauna-unahan dumating. Usually ganun talaga, yung pinakamalayo siya, pinakamaaga. Di ba? But in our Bible study, nasa pala si ate? May order kasi. Pero when we had our Bible study sa donasyon, yung misis niya sabing ganun, nagpaalam po ako sa boss ko kasi mayroon tayong gawain dito ngayon. And sabi ko, in-honor ka ni Lord dyan sa ginawa mo na yan. Why? Kasi in-honor mo ang Panginoon Diba? Pinarangalan mo ang Panginoon. I'm not trying to say na iwanan mo na yung trabaho mo. Ang sinasabi ko is bigyan mo ng oras ang Panginoon. Diba? Yung mga ganong statement, hindi ko muna tinuloy yung gawain ko kasi mas mahalaga tong gawain ng Panginoon Yeah, I believe, sabi pa nga nung boss yata, may order tayo. Kasi po, paminsan-minsan lang naman po ito, kaya wala muna ako. So, hindi talaga siya pumasok. Sabi ko nga, kung ano man yung nawala sa kanya nung araw na yon, papalitan ng Panginoon yon ng mas marami. Why? Kasi inuna mo yung Panginoon Inuna mo siya Pag inuuna mo ang Lord, ibig sabihin, pinapahalagahan mo siya. Ganon siya kahalaga sa'yo. At yung mga bagay na hindi mahalaga sa'yo, hindi mo bibigyan ng oras. Diba? Kaya isipin mo maigi yung mga ginagawa mo. Why? Kasi everything na ginawa mo para sa Panginoon, it's counted for eternity. No, hindi ko naman sinasabi na may point system dito na mas marami kang point. No? Ang sinasabi ko lang is ipakita mo sa Panginoon na mahalaga siya sa'yo. Dahil pinahalagahan ka ng Panginoon. Bakit ka pinahalagahan ng Panginoon? Namatay siya para sa'yo. Hindi ka nga lang niya binigyan ng oras Binigay pa niya yung buhay niya para sa'yo. So, ano yung isusukli natin sa Kanya? Ano yung ibibigay natin sa Kanya? No? Ikaw ba, pag binayaran yung utang mo, salamat sige, bye. Magkalimutan na tayo, ganun ba yun? Di ba, pagka ginawa sa yun, I will be forever grateful. Habang buhay ako magpapasalamat sa iyo. Tatanawin kong utang na loob ito at hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Di ba? We can apply that to God. We can apply that to God. And this man, suddenly had a change of heart. Why? Grabe naman. Wala siyang kasalanan, pero tinanggap niya lahat yung parusa na yon. And think about this. Yung parusa na tinanggap niya na yon, para sa lahat. Para sa lahat. So yung baby na natutulog na yon, wala siyang kamalay-malay, namatay na si Jesus para sa kanya. Diba? Hindi pa kanya nagagawa yung unang kasalanan niya, pinapatawad na kaagad siya. That's what Jesus did.
And that should change our hearts. Dapat baguhin nun yung puso natin eh. Kasi, di ba? I mean, after all these things, ma-pride ka pa ba? Binayaran yung utang mo, tapos ikaw pa may pride ngayon? Bakit naman binayaran mo? Hindi mo dapat ginawa yun. Sabihin sa'yo nung nagbayad, kung hindi ko naman gagawin yun, hindi ka makakaahon sa utang mo. Tapos ungrateful ka pa ngayon. Di ba? Ang laki nung binayaran ko para sa'yo. Tapos hindi ka makapagpasalamat. Tapos galit ka pa sa akin ngayon. Ako pa sinisisi mo. Di ba? Because a lot of times you hear people, di ba, ang Panginoon lagi sinisisi. Samantalang siya naman may kagagawan. Gumawa ng kasalanan. Sabi ng Lord, wag mong gawin. Ginawa mo pa rin. O ngayon, nagsasuffer ka sa consequences ng ginawa mo, si Lord ngayon ang sinisisi. Di ba? Napaka-unfair, di ba? It is so unfair. And yet, God is so gracious. Napaka-gracious ng Panginoon. And this is now what is grace. Grace is Jesus assuring the repentant. Yung assurance, diba? Hindi ito bola. Hindi ito yung, may naringgan ako ng ganun eh. Sino ba yung nag-privilege speech na yon? Tinitira yung presidente. Lahat ng sinabi ng presidente, puro bola. Sabing ganun. Bola lang. Sabi niya ganito, pero bola lang. Well, we can say that to people because people are capable of doing that. But not God. Hindi ang Panginoon. And that is grace. Isipin mo, binigyan ka pa ng kasiguruhan. Ano bang kasiguruhan ang kailangan mo? Sa totoo lang, ang sigurado ipupunta tayo sa impyerno lahat. Di ba? Wala kang pwedeng gawin kahit magpakabuti ka ng todo. So, yung isakripisyo mo yung sarili mo para sa ibang tao. Di ba? Meron nga yung, sabi nga, they took a bullet for, di ba, yung mga guard ng presidente, di ba? Pag may narinig silang putok, nakaharang kaagad sila sa presidente. Kahit sila yung tamaan ng baril, kahit sila yung tamaan ng bala. Why are they doing that? Dahil mahal nila yung presidente? Kaya nila ginagawa yun kasi trabaho nila yun eh. Required sa kanila yun. At babayaran sila doon. Di ba? Pero tayo, ang ginawa ni Jesus, wala naman tayong babayaran sa Kanya eh. Gusto lang niya tayong makasama. Just imagine that. Minsan, masakla pa, lumalaki pa ulo ng tao. Ay, kailangan niya ako sa langit. Kaya gano'n na lang siya patay na patay sa akin. So, tayo pa ngayon yung tayo pa yung malaki ang ulo. Di ba? Kaya nga may mga songs tayo na yung sa mga worship songs, meron tayong isang song na pinalitan eh. Kasi sabi niya, you did not want heaven without us. So you brought heaven down. So para bang ganun kadesperado ang Panginoon? No, it's not that. Ang sigurado, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang sigurado, gusto niya tayong makasama. Dahil sa pagmamahal niya. Hindi dahil meron siyang utang na loob sa atin. Sa totoo lang, hindi natin maipaliwanag yung pag-ibig ng Diyos eh. Diba? Some people would say that, yung uto-uto. Kasi ano sabi ng Bible? If we confess our sins, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and He is just and He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So, para bang kung aaminin mo na nagkasala ka, siya ay matapat at makatwiran at ikaw ay patatawarin niya. But wait, there's more. Lilinisin ka pa niya sa iyong mga kasalanan. But wait, there's more. Pagpapalain ka pa niya ng maraming bagay. But wait, there's more. Meron pang eternity na naghihintay sa'yo. But wait, there's more. Yung eternity na naghihintay sa'yo, walang hanggang kapayapaan. But wait, there's more. Walang hanggang kaligayahan. I mean, think about it. Ang na-contribute lang daw natin sa gospel, ang contribution natin sa gospel, alam niyo kung ano? Yung kasalanan natin.
Kasi kung wala tayong kasalanan, walang gospel. Kung walang bad news, walang good news. And the bad news is we are all sinners and we're all going to hell. Nothing in our effort, no, sa lahat ng makakaya natin, walang pwedeng tayong magawa para tayo makaligtas doon sa parusa na yon. And yet, God in His mercy, in His grace, in His love for every one of us, He was so willing to die. He was so willing to suffer. And even assured us, siniguro pa sa atin ngayon. O sige, palakpakan yung siniguro. Yun yung pinakamagandang part dito siniguro niya. Siniguro. And the thing is, kung tatanungin ka ngayon, pwede ka rin makasiguro. Why? What happened? Sumagot si Jesus. No, He said to him, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Why? Kasi mamamatay tayo pareho ngayong araw na to. Makakasama mo ako. Makakasama kita. Ngayon din. Nawala ng mga hindi ka nag-attend ng Bible study kasi hindi ka nagpa-baptize, hindi ka nagpa-training, hindi ka rin nag-evangelize. Ako, hindi ka makakapasok sa langit. Hindi po yun. Yung ginagawa po natin dito sa church ay bunga na lang po yun nung pagmamahal ng Diyos sa atin, na nararamdaman natin yung puso ng Diyos na marami pang kailangan makaalam nitong mensahe na ito. And that's why tayo ay humahayo tayo, pupunta tayo, nag-i-invite tayo, because we want people to hear about this message. Gusto nating marami pang maligtas kasi yung puso ng Diyos ay sumisigaw para sa mga kaluluwa ng tao. Sabi nga kaya nadidelay yung pagbabalik ng Diyos kasi binibigyan pa niya ng chance yung mga tao para magbagong buhay. Di ba sinasabi ang masamang damo matagal mamatay? O di maging masama ka na lang para matagal ka mamatay. No. Ang point doon, kaya sinabing ang masamang damo matagal mamatay kasi binibigyan siya ng chance ng Diyos para magbago. And every one of us, God is telling us, I can assure you today, you will be with me in paradise. Might not be today. Sino gusto today na? Dapat na wala yung palakpak. Bigla huminto yung palakpak Huwag muna po. It might not be today. Sige, nililinaw ko lang. Pero sana today na. Para maputol na yung mga problema, Nag-enjoy ka ba sa mga problema mo? Nag-enjoy ka ba sa mga gawain mo araw-araw? Kailangan kang gumising, kailangan mong gawin to. Diba? Kung pwede nga lang mag-retire, diba? Agad. Gusto mo magbakasyon na lang lagi. Gusto mo lagi ka nasa dagat. Diba? Gusto mo bakasyon. Gusto mo nasa... Diba? And I tell you, God is assuring us, gusto mo ng bakasyon? Bibigyan kita ng bakasyon panghabang panahon. Pero, ihahanda muna kita. Ihahanda muna kita. And that's why, with everything that we experience here on earth, lahat po yan, preparation yan No? Lahat yan ay preparation. So, Jesus was telling him, actually yung paradise na minimension dito, it's the garden. And I think it's the Garden of Eden. Sa tingin ko lang. Kasi lagi nasa isip natin, di ba, langit. But God is talking about paradise. And this paradise, pag sinabing paraiso to, napakagandang lugar. Dagdag mo pa yung presensya ng Panginoon, lalo nang napakaganda nitong lugar na to. Diba? Have you experienced going to a very beautiful place? Alam mo yung paghinga mo, ganda nitong lugar na to. Diba? Yung mata mo ay tuwan-tuwa, diba? Tapos yung lungs ay tuwan-tuwa kasi ang sarap ng hangin. Diba? Napakasariwa ng hangin. It's good for your body. It's good for your emotions. Diba? Yung binibigay ng Lord sa atin na lugar, higit pa dito. Kung nakapunta ka na sa isang... Sino nakapunta na ng Boracay? Boracay. Yeah. Sino nakapunta ng Bali? Balingkinita. Hindi. Bali, Indonesia. Yan. Yan pa lang. Balita lang. Baliwag. Ayun.
Ano pa yung mga magagandang lugar na pwede natin palawan dito sa Pilipinas, di ba? Sinong nakapunta na doon sa Switzerland? Nakita ko lang siya sa video. Ang ganda. Nung pandemic kasi hindi tayo makalabas, di ba? Kinuha ko yung projector ng church, nilagay ko sa bahay namin. Pinroject ko doon sa buong dingding. Yung isang buong dingding. Pinroject ko siya. Tapos panoorin. Punta tayo ng Switzerland. Na Switzerland, Maganda siya. Pero ang sinasabi ng Diyos, mas maganda yung pagdadalhan niya sa atin. So, anong message sa atin ngayon? Magtiis. Magtiis tayo. Ano ba yung mga meron kang dalahin ngayon? Di ba? Marami. So, nakikita naman ng Lord John. No? So, minsan extra baggages nga yan eh. Pwede mo namang hindi dalhin. So, ibigay mo sa Diyos. Di ba? Yung word nga namin kahapon sa Don't Watch is, cast all your cares upon Him. Ihagis mo ro sa Kanya yung mga dalahin mo. Because He cares for you. When the Bible said He cares for you, ibig sabihin, He is thinking about you. He knows your situation. Kagaya nung sinabi niya kay Moses dun sa Exodus. Sabi niya, I saw the misery of my people. I heard their cries. And I'm concerned about them. And I'm coming down. 4 na bagay yung sinabi naman. I'm coming down to rescue them. God is so concerned about these stiff-necked people. Now, sinabi ng Lord yun mga may stiff-neck itong mga taong to. Ang tigas ng ulo kahit anong sabihin. Di ba stiff-neck, matigas yung leg? Hindi ka makalingon na ganon. Di ba? Hindi makita yung mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos. Kaya tinawag na stiff-neck. Lahat na lang nang nakita, puro negative. Sabi na, Panginoon, pakawalan mo na kami rito, iligtas mo kami dito sa, di ba sa Egypt? Palayain mo kami. Pinalaya. Tapos nung nakalaya na, wala bang pagkain? Nagreklamo na, wala bang tubig? Wala bang sementeryo sa Egypt, kaya dinala tayo ng Diyos dito para dito patayin? Ina-accuse pa ngayon yung nagligtas sa kanila, napapatayin sila. Can you identify? Di ba? Walang tubig. Binigyan ng tubig. Walang pagkain. Binigyan ng pagkain. Wala bang karne? Sabi ng Lord, sige, bibigyan ko kayo ng karne. Kakainin nyo, hindi lang isang linggo. Hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan. Kakainin ninyo hanggang lumabas na sa ilong ninyo yung karne na hiningi ninyo. Nabasa nyo ba yun? Nandun yun, di ba? Yet, bigay pa rin si Lord ng bigay, di ba? Ang hindi nila napansin, 40 years silang paikot-ikot doon sa disyerto, yung damit nila hindi napunit. Yung mga batang pinanganak sa disyerto na ang damit nila ay maliliit, after 40 years, malalaki na sila. Yung mga damit nila malalaki rin. Hindi sila bumili, walang SM, walang Robinson sa disyerto, walang Shopee, walang Lazada. Yung sandals nila hindi nasira after 40 years. Hindi nila nakita yon. And probably tayo rin. Meron tayong mga hindi nakikita. Hindi mo alam, blessed na blessed ka pala, pero hindi mo nakikita. Di ba? Complain tayo ng complain. Hirap ng buhay natin. Pero hindi mo naman nakita. Ang dami mong sapatos. Di ba? Hirap na hirap ka sa buhay mo. Pero ang dami mong mga dobling gamit sa bahay. Na yung iba hindi mo nagagamit. Di ba? So, reklamo tayo ng reklamo sa kung ano yung wala sa atin. Hindi mo nakita kung ano yung meron ka. And the Lord has been blessing you tremendously. Hindi mo lang talaga nakikita. Why? Because we so focus ourselves on our problems. And yet, God is assuring us. Actually, kahit hindi pa nga tayo makapunta ng langit, may assurance na tayo. Ano sabi ng Lord? Through the Apostle Paul, huwag kang mabalisa sa kahit anong bagay. Pero sa lahat ng bagay, hindi, huwag mong ikabalisa yung lahat ng bagay. Sinasabi niya, sa lahat ng bagay, ipahayag mo sa Diyos kung ano yung kailangan mo. Diba? So, lahat ng bagay, ibigay mo sa Diyos para hindi ka mababalisa.
At anong sabi niya? Pag ibinigay mo lahat ito, yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng mundo, yun yung maghahari sa puso mo. So wala ka pa sa langit. Wala ka pa sa langit yung puso mo nakakaranas na ng langit. Di ba? So, it's just like the Lord is, parang He's giving you an installment ba? Di ba? So, ito yung may experience mo pag nandun ka na. Pero habang nandito ka muna sa lupa ngayon, medyo yan, no? From time to time, may mararanasan kang hirap. Pero from time to time, kung mananampalataya ka sa akin, mararanasan mo yung kaligayahan. Di ba? Mararanasan mo yung kapayapaan ng gano'n. Yung masarap, yung kalmado, masarap na tulog. Di ba? Yung mga tao, pag may problema, hirap matulog. Pero ikaw, sarap ng tulog mo. Nakanganga. Humihilik. Di ba? Kala ko ba may problema ito? Ba't sarap ng tulog? That's because you're resting in the Lord. Di ba? Nagmamahinga ka sa presensya ng Panginoon habang nandito sa lupa. Okay? Kasi pag nandun ka na, wala ka na dito. Di ba? So, again, we have an assurance of heaven. But while we're here on earth, let's enjoy heaven. Di ba? Kasi ibinibigay din naman ng Panginoon kung ano meron doon. So sa kabila ng maraming problema, God is assuring you everything will be okay if you will just trust Him. Tayo po tayo lahat. Sipin mo yung grace na binigay ng Lord dito sa criminal na ito, no? Ang iniisip ng criminal, sabi niya, Panginoon, pag naghahari ka na, alalahanin mo ako. Ang sagot ni Jesus, hindi, ngayong oras na to. Ngayong araw na to. Kasama kita. Ano? Ang sabi ng criminal, alalahanin mo ako. Ang sabi ni Jesus, hindi, you will be with me. Isasama kita. And then sabi ito, the thief or the convict, on the cross, he was looking on for a kingdom. Kasi maghahari si Jesus eh. Pero ang pinangako ni Jesus, paradise. You see, yung mga hinihingi mo, walang-wala doon sa gustong ibigay ng Panginoon eh. And that's why, let us really thank the Lord for the grace that He is giving us. For the kind of love that He is so, sabi nga, lavish eh. Pag sabi nga lavish, English yun yung lavish. Pero equivalent niya sa Tagalog, labis din. Labis. Di ba? And so, we don't deserve it. We don't deserve it. Nothing that we have done makes us deserving of anything good from the Lord. Even the kindest act, kahit pa daw yung pinakamabuting mga gawa natin, sabi nga maruming basahan pa rin sa Panginoon. Nababago lang lahat yon kapag nag-umpisa tayo manampalataya sa Kanya. Okay, the music team is still here, right? So let's just sing a song. Let's just worship the Lord in response to this awitan natin ng Panginoon. And let us really sing this from our hearts. Let us offer Him everything because He gave us everything. The Bible says Jesus took all of our sins and nailed it on the cross. But did you notice bakit merong koronang tinik? Kasi hindi lang kasalanan natin yung pinako sa krus. When man sinned, nung nagkasala si Adan, sinumpa yung lupa. And dahil sa sumpa na yun, tinubuan ng tinik yung lupa. And guess what Jesus did? Inilagay niya sa ulo niya yung mga tinik na yun, which is telling us, pati yung mga sumpa sa buhay natin, dinala niya sa krus. And therefore, He is assuring us of the best life that we could ever have. Yes, there will be problems. Yes, there will be difficulties, troubles, adverse situations, relational problems, health issues.
diseases, mga sakit. But I tell you, one thing that the Lord Jesus has assured us, ipinako niya na lahat sa krus yun. And that's why whatever you have right now, no? Kung meron kang sakit, kung meron kang problema sa iyong relasyon, problema sa pera, whatever that is, pagpasalamat po sa Panginoon dahil pinako niya na sa krus ang mga yan. Pinako niya na sa krus lahat yun. And He's offering you the solution. Hindi lang po ito solution na panandalian lang or temporary. He is giving us a complete solution. And that is life eternal in heaven without fear of punishment. Yun po ang binibigyan ng Panginoon sa atin. And I believe it's just proper for us to simply surrender everything to Him. And when I say surrender everything to Him, ipagkatiwala natin lahat ng nasa buhay natin. Lahat ng meron tayo sa buhay natin. Kung ano man yung alalahanin na meron ka ngayon, kung ano man yung hinaharap mo ngayon, kung ano man yung iyong dalahin. Ano? Kahit masakit pa yan, kahit pa sinabi ng doktor, wala nang gamot yung sakit na yan, hindi ka nagagaling. Well, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Because when it comes to God, nothing is impossible. Nothing is impossible. Can we just lift up both of our hands to the Lord and let's just commit to Him everything. Lord, we raise our hands to You. First of all, as a sign of surrender. Dahil inisinusuko po namin lahat sa iyo, God. We thank You, Lord, that You have given us the assurance, O God, that, Lord, we can be with You all throughout eternity. Not because of what we have done, but because of what You have done. So, itinataas po namin yung kamay namin, Lord, dahil naniniwala kami sa ginawa mo, Panginoon. At isinusuko namin sa iyo lahat. Hindi po kami, inaalis po namin ang aming tiwala sa aming mga sarili. Dahil alam namin, Panginoon, na kung wala ka sa buhay namin, wala kaming magagawa. Hindi namin kaya, Panginoon, yung requirement ng iyong kaharian na kabanalan. At dahil doon sa ginawa mo, Panginoon, kami po ay naging banal. Hindi dahil sa ginawa namin, kundi dahil sa pananampalataya namin sa iyo. Salamat, Panginoon, na nilinis mo kami. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng karapatan na pumasok sa iyong banal na presensya, sa iyong kaharian, at mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban, O God. We thank You, Lord, for Your grace because Your grace enables us, Lord, to live the kind of life that You want us to live. And we thank You even, Father, that even as we raise up our hands, Lord, tinataas po namin ang aming mga kamay bilang Iyong mga anak, Lord God. We reach out to You, our Father. Thank You that You receive us, Lord God, into Your kingdom. And again, hindi dahil sa kung ano man na meron kami, kung magaling man kami or mabuti kami, kundi dahil pa rin sa ginawa ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Lord, because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ, we can reach out to You, O God. Kasi Ikaw yung unang-unang nag-reach out sa amin, Panginoon. Bumaba ka dito sa lupa, naging katulad ka namin, at nagpakasakit ka para sa amin, O Lord. Salamat, aming Ama. And once again, we just give You everything. We lay down everything before You. God, we cast our cares to You. And thank You that You care for us, O Lord God. We give You all glory, honor, and praises right now. Be magnified in everything. In Jesus' name we pray. Diyos ng aking puso, Diyos ng aking buhay, Ikaw ang nais ko, wala nang iba. Diyos ng pag-ibig,